Magandang araw! Ako nga pala si Ate Janelle. At ako naman si Ate Maika. Alam niyo ba ang kwento tungkol sa batang si Nemo? Kung hindi pa, halina't tuklasin natin kung ano nga ba ang nangyari sa kanya. Ang pamagat ng ating kwento ay Si Nemo ang Batang Papel. Kwento ni Rene O. Villanueva. Na iginuhit ni Haro H. Sabihon. Nemo, ang Batang Papel. Kwento ni Rene O. Villanueva at guhit ni Haro M. Sabihon. Isang pambihirang bata na ang pangalan ay si Nemo. Si Nemo ay isang batang yari sa ginupit na dyaryo. Siya ay isang laruan, isang batang papel. Sino ang pambihirang bata at saan siya gawa? Tama! Siya ay si Nemo at siya ay gawa sa ginupit na dyaryo. Inggit na inggit si Nemo sa mga bata. Tuwing makikita niya ang mga bata sa palaruan sa paaralan, gustong-gusto rin niyang maging bata. Gusto kong tumawa tulad ng totoong bata. Gusto kong tumakbo tulad ng totoong bata. Gusto kong maghagis ng bola tulad ng totoong bata. Ano ang naramdaman ni Nemo nang dahil sa mga bata sa palaruan ng paaralan? Tama! Si Nemo ay nakaramdam ng inggit. Sabi nila, kapag may hinihiling ka raw na gusto mong matupad, kailangang sabihin mo ito sa pinakamalayong bituin sa langit. Kaya, isang gabi, matiyagang nagbantay sa langit si Nemo. Hinintay niya ang paglabas ng pinakamalayong bituin. At nang makita niya ito, sinabi niya ang kanyang hiling. Bituin, bituin, tuparin ngayon din, ako'y gawing batang masiyahin. Ano ang hiniling ni Nemo sa bituin? Tama! Hiniling niya na maging isang batang masiyahin. Pumikit ng mariing-mariin si Nemo. Naramdaman niya na parang umiikot ang paligid at nagkakagulo ang mga busina ng sasakyan. Totoong bata si Nemo. Kasama niya ang kanyang totoong tatay na walang trabaho at totoong kapatid na ang ingay-ingay sa isang masikip, makipot at tagpi-tagping totoong bahay. Ano ang nangyari kay Nemo at sino ang kasama niya sa tagpi-tagpi, masikip at makipot na bahay? Tama! Si Nemo ay naging totoong bata kasama ang kanyang tatay na walang trabaho at ang kapatid na maingay. Huwag kayong tatamad-tamad, sigaw ng kanyang totoong tatay. Magtrabaho kayo. Kaya napilitang tumakbo si Nemo palabas ng bahay. Palakad-lakad si Nemo sa kalye. Hindi niya napansin ang mga humahagabis na bus. Isip siya ng isip kung paano makakatulong sa kaniyang totoong pamilya. Kahit bata pa, napilitang maghanap buhay si Nemo. Sa umaga ay nagtitinda siya ng dyaryo at sumasabit sa mga bus. Sa gabi ay nagtitinda siya ng sampagita at humahabol sa mga kotse. Ano-ano ang ginagawa ni Nemo para makatulong sa pamilya? Tama! Si Nemo ay nagtitinda ng dyaryo sa umaga at sampagita naman sa gabi. Pagod na pagod si Nemo araw-araw. Pakiramdam niya, pabilis ng pabilis ang kaniyang pagtanda kaya naisipan niyang pumasok sa paaralan. Pero dahil marumi ang kanyang suot at wala siyang sapatos, inirapan lang si Nemo ng libro. Hindi ka bagay dito, sabi ng libro. Ang baho-baho mo, nagalit sa kanya ang mesa. Ang dumi-dumi mo. Ano ang sinabi ng libro at mesa kay Nemo? Tama! Na siya ay mabaho at marumi. Kaya napilitang tumakbo si Nemo. Nagtatakbo siya ng nagtatakbo hanggang makarating sa gilid ng dagat. Sinabi ni Nemo ang problema niya sa dagat pero naghikab lang ito. Sumama si Nemo sa iba pang batang lansangan. Nagtipon-tipon sila sa isang parke. At sa dilim ng gabi, nagsimula silang maglaro at magkantahan. Nalaman ni Nemo na marami palang batang tulad niya.
mga batang lansangan, mga batang kailangang maghanap buhay dahil sa kahirapan. Ano ang nalaman ni Nemo ng gabing iyon? Tama na hindi lang siya ang batang naghahanap buhay para sa pamilya dahil sa kahirapan. Tinipon ni Nemo ang iba pang batang lansangan. Nang magkwentuhan sila, nalaman nilang pare-pareho pala ang kanilang gusto. Mapagmahal na magulang, maayos na tahanan, masayang paaralan at sapat na pagkain. Sabay-sabay silang tumingala sa pinakamalayong bituin sa langit at hiniling nila ang lahat ng ito. Ano-ano ang hiniling ng mga bata sa bituin? Tama, hiniling nila na magkaroon ng mapagmahal na magulang, maayos na tahanan, masayang paaralan at sapat na pagkain. Sa isang iglap, ang mga bata ay naging batang papel. Inilipad sila ng hangin. Kay gaan-gaan ng kanilang pakiramdam. Kay saya-saya nila dahil malayo na sila sa magulong pamilya, malupit na eskwelahan at mapanganib na kalsada. Tataka ang mga nakakakita sa mga batang papel. Marami ang naaawa sa kanila. Pero ang hindi nila alam, mas maligaya ngayon ang mga batang papel, gaya ni Nemo, kaysa sa mga totoong bata na kailangang mabuhay sa malupit na kalsada. Bakit mas masaya ang mga batang papel kaysa mga totoong bata? Tama, dahil hindi na nila kailangang mabuhay sa malupit na kalsada. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Sana ay marami kayong natutunan. Hanggang sa muli nating kwentuhan. Paalam!